Sisimula na sa Miyerkules ang ABC Senior Women's Volleyball Championship. Hanggang August 17, gaganapin ang regional tournament sa Alonte Sports Arena sa Biñan, Laguna at sa Muntinlupa Sports Complex. Kabilang sa lalaban para sa Team Philippines, ang co-captain na si Mika Reyes. Narito ang aming panayam kay Mika at mga kakampi niya. Hello mga kapamilya and welcome to a very special edition of Settling the Score. Ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas. At makakasama natin ngayon ang Philippine Women's National Volleyball Team fresh from their 17-day training camp in Japan. Siyempre, kasama natin ang head coach ng national team, Coach Francis Vicente. Yes! At ang kanyang mga manlalaro, Team Captain Mika Reyes. Chang Abby Maranyo. Yeah. Si The Bionic Ilongga, Jovelyn Gonzaga. At syempre, last but not the least, Jaja Santiago. Hello. Girls, welcome to the Score. Coach, maraming salamat sa oras. Alam kong busy kayo, but you're still here. Coach, how was Japan 17 days? Kumusta naman ang experience with the girls? Masaya kami. Saka we had the time na nagbabanding kami to know each other, to know me as a coach, to know them as a player. So yung iba kasi kilala ko na kasi, pero ito yung deeper side ng kanilang harapan eh. Kailangan alamin mo sila personally. So sila naman ganun din on their side, inaalam nila kung sino si Francis Vicente. Masungit ba siya sa harap? Pagkausap ba niya, mabait ba siya? Yung mga ganun. So yun yung nalalaman nila dun sa cup. Pagdating naman sa training, very enthusiastic sila dun sa tinuturo nung hapon. Yun yung kagandahan na nagiging resulta dun sa Japan camp eh. All of them are very attentive and I'm very proud of what I see dun sa kanila. Coach, you mentioned yung pagtuturo ng mga Hapon. Ikaw personally, I know there's one of the most popular and accomplished coaches sa Japan, si Coach Akiyoshi Kawamoto. Yes, opo. Ano po ba ang natutunan nyo as a coach from Coach Kawamoto? One is composure. Ang sabi niya sa akin personally, you have to be composed in everything that you do. Hindi po pwedeng mamadaliin mo ang player na matuto. Kailangan dahan-dahan, there is a process. At the same time, meron siyang secret na sinabi sa akin na sabi niya, wag ko daw sasabihin kahit na kanino. Okay. Yun. So, natutuwa siya sa akin kasi as a coach, as a 49-year-old coach, gusto ko pa rin matuto sa kanya eh. Kumbaga, ano yung style ng coaching? Bakit ba nagpo-produce ka ng napakagaling na mga player? Alam mo, Coach, sitting here, I really feel na talagang nag-bond kayo in Japan. Kaya naman, kausapin natin ang mga players. Mika, Yes, sinabi mo sa akin just a while ago na ito ang first time na you're actually a team captain of any team. Yes. So, sinabi ni Coach Francis na Mika Reyes yan, intimidating. Ikaw, hindi ka ba na-intimidate sa binigay na responsibilidad sa'yo? Team captain, national team pa. Siguro not intimidated. More on, ano ba yung lagi ko sinasabi? Secret. Mga challenging talaga. Kasi, like what you said before, ang hirap din hawakan ng mga star players, kumbaga, star players in their own way talaga. As in, talaga hindi mo, just, kumbaga ako yung isa sa pinakabata. Yes. And yung mga kasama ko, Abby, Jovelyn, Jaja, yung mga, mo yun, veterano talaga. Ano sabihin mo? Siyempre sila, lagi sila nakakapaglaro sa international leagues, ganyan. And ako, first time ko rin mag-SEA Games. So, parang, ngayon, ang dami kong natututunan from them, especially nung nag-training camp talaga kami. And one of the things na ginawa ni Coach Francis for Japan was yung room assignments. Yes. And you assigned Mika to Coach Nene, Coach Zenaida Ibanez Chavez, who was part of the last gold medal team ng Philippines in the SEA Games back in 1993. So what was it like being in the same room, being with Coach Ne every day? Ano yung mga bagay na natutunan mo sa kanya? Actually, ako masabi ko, sa unang tingin, kung titingin yung si Coach Ne, nakakatakot, parang strict. Kaya sobrang strict niya. Pero nung nakakasama ko siya, sobrang palabiro. Kasi siya pa yung unang mag-joke sa amin. Ako, tahimik lang ako eh. Pero siya, magla siya magkakwento about sa nangyari sa SEA Games na before. Tapos yung mga training camps din niya. She's very, very funny talaga. As in,
parang si coach, ganyan pa talaga si coach. Parang nag-joke pa talaga siya. Minsan, yung first few days, kinakapa ako pa, joke ba yun? Sa tawa na lang ako. Ganon. Pero okay, masaya. Marami rin ako natutunan sa kanya. Coach, I remember when you announced the lineup of the national team and you were mentioning the names one by one, dinescribe mo si Abby Maraño as the very aggressive Abby Maraño. At lagi mo sinasabi, Abby, na you're not the most athletic, you're not the strongest, you're not the tallest. And ito na naman ang sitwasyon mo. You're gonna go up against taller players, more talented players. Paano nakatulong yung Japan experience as you fight for flag and country again? Ang laking tulong kasi nung sa Japan kasi alam naman natin na yung foundation ng program nila talagang matibay. Nabigyan din ako ng chance na mapatibay pa yung depensa ko naman sa floor. At binigay ni Coach Francis yung tiwala niya sa akin na kakayanin ko kahit sa likod, makadepensa ako. So yun, hindi nga ako komportable magsuot ng elbow pads. First time ko talaga mag-elbow pads dahil doon parang nag-gain ko yung confidence ko na mag-receive for the team. Nakakatuwa, Coach, talking to the girls. Earlier, I was getting to know Jovelyn Gonzaga, who I interviewed for the very first time. Siya ang nag-iisang player na hindi nanggaling sa UAAP or NCAA school from the province sa Santa Teresa, Hordan, Guimaras. Ngayon, bahagi na ng national team. Jovelyn, you're competing again for the Philippines. How has the Japan experience helped you dito sa panibagong pagsubok? Sobrang parang package deal na siya kasi lahat dine-develop nila. Hindi lang sila nagfo-focus sa ganitong skills lang. May inspired ka talaga na pati yung depensa mo, i-improve mo talaga and all aspects, all basic skills, i-improve mo talaga. And hindi mo masasabi na dito sa Pilipinas, magaling ka, hindi. Kasi pagdating doon, kahit walang stars doon yan ang ini-instill lagi ni coach sa utak namin na walang stars sa team na to. So lahat kayo, pantay-pantay. So siguro, ganun din, nakakatawa din sa team na pinuntahan namin kasi wala silang social media. Low-key lang sila lahat. Kung ano lang yung meron na binibigay sa kanila ng coaching staff, yun lang din ang ine-enjoy nila. And I'm sure you got to know Eliza Valdez really well kasi nga kayo yung magkasama sa room. You're an MVP in your own right. Eliza Valdez is an MVP also. So how was your bond with Eliza during your time in Japan? Since nga wala kaming cellphone, so hindi naman buong gabi magtititigan lang kami, di ba? Diba? Parang siguro nag-open up kami about personal life, yung mga napagdaanan namin sa careers namin, paano namin i-handle yung bashers namin, parang mga ganon. So, napakagandang bagay kasi na-impluensya namin ng isa't isa ng good vibe. Na parang kung ano man, no matter what man, trust talaga tayo sa process kasi hindi naman tayo dinala dito. And yun nga, tanggalin talaga natin individually yung pagiging star. Kasi pumunta tayo dito for a purpose. Speaking of stars, si Jaja, naka-roommate naman ang isa ring star, si Aiza Maizo Puntillas. How was the experience with Ate Aiza? Maganda naman yung experience ko with Ate Aiza. Kasi, di ba? Bakit sila natatawa? Sobra kasi, di ba? Kasi, di ba? Mother na rin kasi si Nang. So, parang alam niya na rin kung paano makibanding sa kasama niya or something na parang madali lang maging komportable, ganun ba. And then, siguro, dahil mature din siya, parang nakukuha mo rin yung maturity niya sa loob ng court and outside the court. Okay naman, masaya naman kami nilang lagi. Kumbaga, kung saan siya magpunta, lagi ko rin siyang kasama. Lagi, nasan ka? Ganun. Body-body talaga. Babalikan ko lang si Chang Abby kasi naalala ko sa press conference, natawa kayo. Kamusta naman yung bonding nyo ni Jen Kasugod? Ay, sorry. Malalim na ang bonding namin. Alam mo yan, malalim na. Kasi merong mga times dun sa Japan na sa isang room, dun kami, nagsisiksikan lahat kami magbabanding. Tapos nagkakantsawan kami kung anong story ni Jen sa itong part na to, ganyan. Hindi siya sumasagot. As in, pa-showbiz talaga siya. Syempre, sobrang roommate niya ako. Ako sumasagot para sa kanya. Ako nagkwento sa mga teammates namin kung ano yung story. Hindi siya magsaset. Sige, ako na magsaset na for Jen. Ganun. Sobrang tibay na din kasi nakita ko din yung parang importance ko na maging ka-roommate siya kasi
potential siya na middle blocker eh. Kaso mababa yung confidence level niya. Eh ako naman, kahit malita ko, ang taas ng confidence level ko, parang parang sinasaniban ako sa loob ng court pag naglalaro. Kaya parang ganon, kinikwento ko sa kanya paulit-ulit, kung saan ako nang gagaling, bakit ako ganon. Kaya yun, siguro pagdating sa training, talagang super din siya, hyper na din siya. Madali na siyang makarecover kapag may mga pagkakamali siya tapos na-stress siya sa mga sinasabi ng mga tao. Kasi nung before, hindi niya kayang i-handle yun, yung mga yung tinuturo sa kanya ng mga tao. Pero ngayon, sobrang okay na si Jen. Di ba, Coach? Thumbs up na. Okay, Coach, balikan lang kita. AVC. Happening here in the country. August 9, ang inyong unang laban will be against Hong Kong. Sinisilip ko yung ranking sa FIVB. Ang Kazakhstan, which is also in Group A, is ranked number 21 sa latest FIVB rankings. At ang Hong Kong, 66 in the world. Ang Pilipinas, 79. Ano po ba ang tsansa natin na maka-advance, Coach, sa second phase? Siguro yung ranking na yun is based on your participation sa FIVB leagues eh. Okay. It's not kahit na number 66 sila o 76 tayo, doon na lang sa actual game. Tingnan natin. No, kasi basta ako very confident ako ngayon sa team na aabutin nila yung goal namin. Goal ng lahat. Aabutin nila yon. Ayoko mag-mention ng rank, basta abutin nila yon. Yun yung maibibigay ng team ngayon. Coach, AVC happening very soon. Pwede mo bang imbitahan ang lahat ng mga fans na manood sa atin, manood at suportahan ang national team this coming August 9 to 17? I would like to invite all fans, all volleyball enthusiasts, volleyball players who wants to learn more on the higher level. Ito na ang pagkakataon natin nandito sa Pilipinas, Asian Women's Volleyball Championship. Manood po kayo sa Alonte at sa Muntinlupa Sports Complex this August 9 to 17. Maraming salamat po. At dahil si Mika Reyes ang team captain at nag-evolve na siya sa pagiging ate, Mika, kindly invite also all the fans to support you guys darating na AVC at sa SEA Games. Okay, so we're inviting you po sa Binyan and sa Muntinlupa po gaganapin yung games namin. And kung may time po kayo and sana maghanap kayo ng time para makanood at makasuporta sa amin live, inaasahan po namin kayo makapunta sa AVC. Thank you! Thank you very much to our Philippine Women's National Volleyball team, led of course by Coach Francis Vicente. We have Mika Reyes, Abby Maranyo, Jovelyn Gonzaga, and Jajo Santiago. Girls, maraming salamat. Coach, good luck for having us. Thank you so much. Thank you! Okay. And that has been Settling the Score. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe.